Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat bayang karerista, kwentuhan, balitang karera with Bossing Arriba King. Muli for today's video ay magbibigay na po tayo ng ating tips at giya para sa araw ng Sabado, PJC Saturday Racing August 15, 2026 at wala pong tigil ang ulan bayang karerista at ingat-ingat po tayo palagi. At mayroon pong 7 karera ngayon ang naihanda ng Philippine Jockey Club. Magaganda naman po ang lineup. Tara, let's go. Pagkwentuhan na po natin to. At bago nga po pala tayo magsimula, please subscribe, like, and share at click nyo na din po ang notification bell para updated po tayo palagi sa ating mga bagong video. Dito nga po pala sa race number 1, bayang karerista, isang magandang laban kagad to ng 42 to 56 split, anybody's race, 1,400 po, kaya talagang napakaganda nito. Crunchy, Official Seal, Imagination West Tower, Bantay Sarado Borderline, at nandito din po si Instant Notice at saka si Amaranth, American Faraya at si Sega Tulin. Ito pong si Sega Tulin bayang karerista, isang matuling kabayo. Dito ang nakatip, numero 6, Borderline, sakay ni JB Hernandez ngayon, at yung numero 9 na si American Paraya, na palaging naiiwanan kung lumabas. Hindi maganda kung lumabas to si American Paraya. Kamakailan lang, naglaban-laban po yan. Last July 15, naglaban-laban yan si Sega Tulin, American Paraya at si Borderline, kung saan naging outstanding favorite po si American Paraya. Tara, panoorin po natin at tignan natin ang mga prebahan na magsisistakbo dito. Latest run nila. Tara, let's go! Ito po yung huling laban nila, Sega Tulin, Borderline at American Paraya. Si American Paraya naiwanan bayang karerista pero tumakbo din, kaya lang lumabas ng bugaw. Bugaw din dumating pero outstanding yan ha, bayang karerista. Tapos si Sega Tulin, nakipagbakwakan ng husto yan kay Doña Pachi. At pumangalawa siya dito kay Doña Pachi. Borderline, naging pang-anim dito. Sa ni JM Storke, pang-7 pala dito si Borderline pero hindi masyadong bumenta dito si Borderline, bayang karerista. So yan po yung nakaraang laban nila, Sega Tulin, Borderline at American Paraya, kung saan segunda si Sega Tulin, pang-7 si Borderline at pang-10 naman si American Paraya. Ito naman po si Crunchy, nakadihado nung nakaraan, tinalo si Point of Balance last July 29, nagtala ng 1.13 sa 1,200 dito sa PJC. Crunchy. Si West Tower, July 18, tumakbo. 1,400 dito sa PJC. Medyo magagaling ang nakalaban ni West Tower. Pumang-anim lang siya dito. Nagtala ng 1.28 sa 1.4. At Uno Magnifico Circle of Love ang nakalaban niya dito, West Tower. At ito naman po si Imagination, kung saan nanalo noon July 29 dito sa PJC 1,200. 113.8 ang naitala ni Imagination. Kalampinay Beach ang tinalo at si Graceful Bell. At noon July 31, muling tumakbo si Borderline, kung saan naging pang-apat siya dito kay Spearwell, Liquid Gold at Jack 14. Nagtala ng 1.13 sa 1,200. JM Storke din ang nakasakay sa kanya dito. Pang-5 naman dito si Amaranth. Makakalaban din nila sa race number 1 yan, si Amaranth. Si Bantay Sarado naman, pumurkas kay Saratoga Chrome. Last August 1 lang dito sa PJC 1,400. 127.4 ang naitala. Bantay Sarado. Official Seal, pang-apat kay Watch Me Now noong nakaraang August lang din dito sa PJC 1,400. 127.2 nga po ang naitala niya ng Official Seal, 4th placer. At si Instant Notice na makakalaban din nila sa race number 1, pang-anim dito, 128.2. So yun, bayang karerista, nakita nyo po lahat at siguradong maganda trifecta quartet nito, kaya makakapamili kayo ng mga pansama. Dito po sa race number 1, diskartihan yung mabuti, maganda trifecta quartet niyan, siguradong kakalat. Dito, first choice ko, bayang karerista, yung numero 3 na si Imagination, nasa kay ni JM Storke, na sa tingin ko mag-uumento pa to dahil ito mas malayo ang karera, mas gumaganda ang takbo nito dahil isang dirimating kabayo nga po. At ito naman pong numero 10 na si Sega Tulin, second choice ko, baka mamaya walang makalucha. Tingin ko bayang karerista, walang masyadong makakasabay kay Sega Tulin dito. Nakita nyo naman ang kondisyon nito ngayon, talagang laging nauuna, talagang antibay sa unahan, inaabot lang palagi sa last 100 or 50 meters to si Sega Tulin, sasakyan ni JT Pabilik. Second choice po natin, numero G, Sega Tulin. At ang kukuhanin kong third choice dito, yung numero 6 na si Borderline, JB Hernandez ngayon. Baka mas maganda itakbo nito bayang karerista. At isama po nating pang fourth choice yung numero 9 na si American Paraya, na hindi po inaalis kay RC Tabor bayang karerista at lagi nga po naiiwanan sa labasan. Pero maganda rin sanang manakbo yan, yun nga lang naiiwanan. So dito bayang karerista, sa mga gustong magdalawa,
Tres at Gis tayo. At sa mga may pandagdag, pantatlo pang apat, sama natin si Borderline at saka si American Paraya. Medyo anybody's race din kasi to bayang karerista. Si Borderline kasi minsan mahirap din pakiramdaman yan. Tsaka si American Paraya. Kayo na po bahala magdagdag bawas dyan. Good luck po dito sa race number 1. At dito na po tayo sa race number 2, ang start ng Peak 6. Natutuhog na naman sa tip yung numero 5 na si Megan Maxine Mark Alvarez ngayon na laging bumebenta pero walang masyadong ginagawa. Nung nakaraan, tinalo nito Gatog. Pang-apat lang dumating, bayang karerista pero nalyamado. At makakalaban niya dito, mga magagaling din ngayon. Sila Iris, Rodeo Drive, sila Hertpert at sila Instant Message na medyo mga mabababa rin sa laban. Silipin po natin, pasadahan po natin ng mga huling takbo nito. Ito po si Hertpelt. Madalas hindi masyadong nilalaban pero merong isang maganda to nung nakaraang nakalaban niya si Lancin Gray. Sobrang ganda ng tinakbo nito, Pabs Caballero ngayon. Tara, silipin natin ng mga latest run ng mga magsisitakbo dito sa race number 2 at mga prebahan nila. Let's go! Around the far turn is still in a very tight competition. Iris and Believe in Me. One-on-one situation, Iris and Believe in Me. Still in third and fading out now is Denta's Magic Pass approaching pace at third spot now with a big stride. Is getting Pababa Brazilian favorite in fifth. River South now coming home as they race the home turn. Is still 2 and 3 spatting out in front position. Iris and Believe in Me. And here's a threatening presence now for getting Pababa but Iris extending his lead now by a length and a half against Believe in Me. Getting Pababa. It's all the favorite. Iris wins the race. Close for second between Spaghetti Pababa and Believe in Me. At yun nga po yung huling panalo ni Iris last July 31. Medyo maganda, 1-12 na itala sa 1-2 dito din sa PJC. Spaghetti Pababa, Believe in Me tinalo. Mukhang paumento uli ito si Iris. Right behind in second is Rodeo Drive. Instant Message racing in third in a good spot now is Gugma, followed by Bright Mind. Then came Stay Funny. And as they race the backstretch, it's Steady Secret, the leader by Bonalang. It's Steady Secret continues to dictate the pace and takes the second spot now. Instant Message stopping off third is Rodeo Drive in a hard with, and now is a Gugma and a long way back to Bright Mind and Stay Funny. Around the far turn in a very tight competition now between Lady Secret and Instant Message, trying to chase back 1 second in third. Is Rodeo Drive steering fourth position. Is a Gugma, Bright Mind and Stay Funny still last of all there off the stretch. 3 runners now headed to the 100-meter pole, and still the leader is Lady Secret keep on running strongly. 1 second closing, and now is Rodeo Drive keep coming on the outside, but it's a Lady Secret and Rodeo Drive. It's going to be Lady Secret who wins the 6th race, beating Rodeo Drive. Then so was Instant Message. At yun nga po yung takbo ni Rodeo Drive at Instant Message na parehas nagtala ng 113.4. Tinalo sila ni Lady Secret last July 29 dito din sa PJC 1200. At naging pangapat naman si Gugma na makakalaban din naman nila ngayon sa race number 2 yan si Gugma. Kung mapapansin nyo yung takbo ni Rodeo Drive na yun mukhang marami kaso lang hindi nakawala, walang palo, bayang karerista at kondisyon na kondisyon to sa nakikita ko itinatakbo Rodeo Drive. At ito naman si Instant Message, palaging in the money sa tuwing tatakbo po yan, kung hindi forecast, tersero. Ganyan po lagi si Instant Message. Ito pa po isang huling takbo ni Instant Message noong July 4. Pangatlo kay Spellbound at Backfades. 126.4 ang naitala sa 1-4. Instant Message. Ito pa isa, pangatlo uli si Instant Message, July 17. PJC din, 1-13 na itala. Queen Marchesa at Habibi Scout naman ang nakalaban niya. Tersero ulit, at least nakakakuha ng premyo. Alam ko kasi, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, bayang karerista, alam ko yung tersero, meron din premyo yan eh. So down the back stretch run, Sega Turina pace setter leads by 2 lengths from start of the show. Very close now, he's heartfelt together with number 6 or American Varaya from off the pace, then racing in 5th, closing in now in a hard win, and he's Lansing Gray. Queen Liam coming into contention, then running second as Warframe, and Bantay Sanado is now last of all around the far turn. It's Sega Turin continues to hold the top spot against American Varaya.
Varaya. Here's the favorite in a hardwood and Lansing Gray about 3 dip. Running beside the rally start fell Queen Liam. Is racing in 5th as they race the home turn. 4 runners set it to the 200-meter pole. And there of the stretch, it's Sega, Torin and Hughes, the search of the favorite, Lansing Gray. Lansing Gray takes the top spot against Hartfield, American Varaya, Sega, Torin. It's the Lansing Gray, takes charge and never looks back. At the finish, wins, beating Hartfield, followed by American Varaya Star. At yun nga yung takbo ni Hartfelt noon July 5 lang, TJC 1400, kung saan dikit sila nagkatalo ni Lansing Gray. 125.6 ang naitala nila. Tinalo niya dito si American Varaya at si Sega Tulin na magsisitakbo sa race number 1 ngayon. Hartfelt. Si Gini, naging pang-anim yan, bayang karerista. Pang-5 kay Watch Me Now, August 2. Nagtala ng 127.2 yan. Gini, makakalaban din kasi nila sa race 2. At si Go Emma Go, nag-barrier noong July 29, 1.17, pang-apat kay Morabi at Penilas. Go Emma Go. At ito nga po si Megan Maxine, pumang-apat kay Tugatog, Katakataka at kay Amarant, 1.12.2 ang naitala pang-apat. Last August 7 lang to si Megan Maxine, kapreba lang ni Iris, 1.12. So yun, bayang karerista, nakita po natin ulit ang mga prebahan nila at siguradong maganda na naman ang trifecta quartet nito. Dito sa laban na to, 1,400 meters. Dito ko lalagay sa 7 kay Hartfeld sa kay ni Pops Cabalejo ngayon. Tingin ko, bayang karerista, pag binigyang importansya ngayon to si Hartfeld, ikalalagyan sila dito. First choice po natin, Hartfeld. At ang kukuhanin kong second choice dito, bayang karerista, yung numero 4 na si Rodeo Drive na sa kay ni Jamie Storke, na sa tingin ko, maganda rin ang kondisyon, basta't binigyan lang din ng importansya to si Rodeo Drive. Mukhang nung nakaraan, mukhang hindi talagang masyadong inilaban doon sa laban na yon. At kunin natin third choice, yung numero 5 na si Megan Maxine, bayang karerista. Sa mga may pandagdag, isama din natin si Instant Message. Kasi ito si Instant Message, noong Miyerkules, naglabas yung mga puyat, hindi lang nakalusot, sila Secret Hideaway, sila Katpur, at saka sila Lap in the Rain. Medyo hindi lang maganda, medyo matataas lang ang mga nakalaban ng mga kabayo nila, pero sinubukan lahat yun, bayang karerista. Si Secret Hideaway, si Love in the Rain, at saka si Katpur, dihadon, nagulat ako, inilaban. Kaya sa mga may pandagdag, isama po natin yan si Instant Message. So dito, first choice nga po natin yung numero 7 si Hartfeld, second choice numero 5 Rodeo Drive, third choice yung numero 5 Maya Llamado Megan Maxine, mahirap pakiramdaman. At sa mga may pandagdag nga po, Instant Message, dihado. Good luck po dito sa race number 2 ha. Kayo na po ulit ang bahalang magdagdag bawas dyan, bayang karerista. Medyo mahirap po talaga ang karera ngayong Sabado. At dito na po tayo sa race number 3. Ito na nga, bayang karerista. Gemma Bell, bayang karerista, numero 6. Mapakababa sa laban nito si Gemma Bell. At ito namang numero 1 na nakatip din. Outstanding nung nakaraan to naiwanan, tinalo ni Fadaline, pang 5 lang lumabas at masama ang itinakbo talaga, hindi nagpakita ng buti sa huling takbo niya si Super Majority. Gemma Bell galing sa kanyang barrier trial at napakababa po nito sa laban. Alam naman natin to si Gemma Bell, si Lapscale Bell ang mga kinakalaban niya, isang matuling kabayo galing sa kanyang barrier trial. Tignan natin yung barrier niyan, bayang karerista. Top player and Gemma Bell. Gemma Bell is still ahead against top player. Then 6 thanks to make a bag in 30's red green at her gap by Legasby Wind. Go Addy Go is running in 5th. Then racing in last is Rainy Days. Around the 4th turn, it's top player now has taken the lead. It's top player right on top against Gemma Bell. And coming closer now in 30's red green a long way back to Legasby Wind. Go Addy Go and Rainy Days. They're off the stretch. Has a clear pet now. His top player leads by about 4 lengths now from Gemma Bell. And it's all top player by some 7 lengths in the end, beating Gemma Bell. Red Pin was third. Legasby Wind was At yan nga po ang naging barrier trial ni Gemma Bell, kung saan nakalaban niya yung magaling na si top player. Ito si top player, yan yung bumandera ng malayo nung nakaraan, Kalabaw-bab, nung manalo ng dihado si Windmill. Gemma Bell, 113.2.
Si Galloping Ghost, panglima kay Fine Novo nung nakaraang July 17 dito sa PJC. 1.13 ang naitala niyan. Galloping Ghost. At si Arthur's Team naman, galing sa panalo yan. Last July 25 lang, 1.27 ang naitala niyan. Arthur's Team. At eto naman si Love Koto at si Wireframe. Tinalo ni Sky Story last July 29 lang dito sa PJC 1200. Love Koto 113.6, kalahating kabayo lang sila nagkatalo ni Sky Story. At pangatlo nga dito si Wireframe, makakalaban din nila sa race number 3 yan, si Love Koto at Wireframe. At ito naman si Pocket Boy, pangapat kalay Spellbound, Backpage at Instant Message, 127.2 last July 4 lang din si Pocket Boy. So dito po sa race number 3, sa mga malalakas ang loob, pwedeng panulo yung numero 6 na si Gemma Bell. Basta't nagpakita ng magandang kilos yan, tingin ko lamang si Gemma Bell bayang karerista. Pero ako kukuha ko ng pamproteksyon dito, Dihado. Numero 2 si Pocket Boy, bagamat Edgy Guerra ang nakasakay, madalang na madalang magpanalo to si Edgy Guerra. Pero kukuhanin kita second choice dahil yung kabayo mong sasakyan, nakitaan ko ng buti nung nakaraan, mukhang nag-urong sulong lang to nung nakaraan, pero mukhang mabuti ngayon to si Pocket Boy. Second choice po natin. Pero dito sa laban na to, bayang karerista, basta't hindi nagpakita ng buti yan si Gemma Bell, maraming pwedeng lumusot. Pero dyan tayo sa Gemma Bell, second choice numero 2 si Pocket Boy. Kayo na bahalang magdagdag bawas dyan. Good luck po dito sa race number 3. At dito na po tayo sa race number 4. Isang 1741 split na iba-iba na nanalo palagi. Tuhog na naman sa tip itong si Sinag. Tapos merong isa yung numero 3 na si Leviathan at Sky Magic. Sobrang baba sa laban ni Leviathan. At ito naman si Sinag. Napakaganda ng mga ikinikilos nung nakaraan. Nalyamado, walang ginawa. Walang ginawa si Sinag nung nakaraan, bayang karerista, nalyamado. Malamang sa malamang, ganun na naman ulit ngayon ang gagawin yan. Malyalyamado na naman yan, bayang karerista. At makakalaban niya dito ngayon si Leviathan. Dito sa laban na to, bayang karerista, napakahirap. Dahil kasi kung sino yung labas, yun ang nananalo talaga. Yung iba, pag nalyalyamado, inuurong bayang karerista. Yan po ang isa sa pinakamalaking kalaban ng bayang karerista dito sa karera. Pero dito, kayo na bahala magdagdag bawas. Karerang karerang alam nyo na, bayang karerista. Magsosolo ako dito, magpapahiyang ako dito. Mahirap na karera pero magsosolo tayo. Solo ako dito. Yung Fly with the Wind, numero 5 sa kay ni Mark Alvarez. Nung nakaraan, first choice ko din yan. Pero hindi nilaban. Ngayon, first choice ko siya uli. Sosolohin ko siya uli. Kayo na bahalang magdagdag dyan. Total, siguradong malyalyamado na yung Sinag na yan, numero 4 at yung numero 3. So kayo na bahalang magdagdag dyan sa mga malyalyamado na yan. Ako magtitipid. Solo sa Fly with the Wind. Bahala na. Kayo na bahalang magdagdag bawas. Good luck po dito sa race number 4. At dito na po tayo sa race number 5. Matikas Audacious Grand Laughter Jasmine, Central Bank Ginger Cat, Phil the Burn, sana maulit muli at si Hanglus. Sobrang baba ni Phil the Burn, bayang karerista. Si P. Henson ang sasakay ngayon. Ito halos 4 na beses na takbo sinakyan ni Jigera. Puro biyahe. Pero bago yun, napakaganda ng mga kinikilos niya. Nakadalawang panalo yata ito si Phil the Burn. Matataas na grupo kinakalaban. At ngayon, itong grupo na to nabagsakan niya. Si Jasmine naman, bumenta nung nakaraan na Yamado. Walang ginawa, bugaw lumabas, bugaw dumating. Samantalang ang tulin-tulin ng kabayo na to. Ito naman si Ginger Cat, maganda rin na ikinikilos ngayon yan. Hanglos, matulin, matikas, nandito din Grand Laughter. Ganun din, sobrang baba na rin sa laban bayang karerista. Medyo silipin natin yung mga huling takbo niyan. Tara, yung mga performance nilang late. July 18, tumakbo si Matikas, pang-anim kay Saysenti at Rodeo Drive. Nagtala ng 128.2. Matikas, pang-anim, last July 18, dito di sa PJC. At noong July 25, muling tumakbo yan. Doon naman sa may kabilang karerahan, 1,400. Kung saan si Blackjack ang nakalaban niya. Nanalo, right or wrong. Tapos dito, Black Widow, Robotically. Panglima si Matikas. 128 na naman ang naitala. Matikas. Noong July 31, tumakbo si Grand Laughter kung saan naging Yamado pero naging pang-apat lang kay Saisanti Oblada at Shanghai Chic. 113.2 ang naitala sa 1-2 dito di sa PJC. Si Central Bank pang-anim dito, makakalaban din nila ngayon yan si Central Bank.
Last July 29, pang-apat si Ginger Cat kay Sky Story Love Ko To at Wireframe. 1.14 ang naitala niyan. Ngayon, JT Pabilikan sasakay. Ginger Cat. Si Hang Luz, tumakbo noong July 1, nakalaban si Morning After Queen Marchesa at Sunny Nature. Pang-apat, 1.14 ang naitala sa PJC 1200. Hang Luz. Noong August 1, tumakbo si Feel the Burn. 127.8 ang naitala. Panglima kay Saratoga Chrome at Bantay Sarado. Jigger ang nakasakay sa kanya dito. Feel the Burn. Dito po sa race number 5, Bayang Karerista, sobrang baba sa laban ng 7 at saka ng 3. Feel the Burn at Grand Laughter, dyan po tayo lalagay. Pero bagamat mababa sila sa laban, hindi nagpapakita ng buti. Kaya magdadagdag tayo dito, Bayang Karerista. Isasama po natin yung numero 3 na si Jasmine, na baka alam nyo na, dihado ngayon, Bayang Karerista. Huwag po natin kakalimutan tayaan yan. Masarap tayaan ngayon yan si Jasmine dahil dihado. At isasama natin pang 4 choice yung numero 1 na si Matikas, na kapag kain nilabas, nananagasa ito. So dito, Bayang Karerista, sa mga malalakas ng loob, pwede namang pandalawa lang. 7, Feel the Burn at yung numero 3 na si Grand Laughter, sobrang baba talaga sa laban. Pero sa mga gustong magdagdag, isasama ko po si Jasmine, numero 4, at yung numero 1 na si Matikas. Kayo na ulit ang bahalang magdagdag bawas dyan, Bayang Karerista. Good luck po dito sa race number 5. At dito na po tayo sa race number 6. Dito sa race number 6, meron dalawang matulin. Yung numero 6 na si Marengo, sasakyan ni JB Pilitro, at yung numero 1 na si Bonnie Avenue, na kayang-kayang sabayan si Marengo niyan. Pero kapag nagbakbakan yan, malamang sa malamang, Bayang Karerista, baka iba dumating. Pero kung magbibigayan yan, tingin ko silang dalawa magpoporkasan dyan sa 1 at 1, Bayang Karerista. So dito, first choice ko yan, yung numero 6 na si Marengo. Second choice, numero 1, Bonnie Avenue. At isasama ko yung numero 3 na si Anyare. Itong Modern Stroke, nung nakaraan, kalaban si Space Jam, medyo hindi maganda naging labas. Kaya hindi na masyadong pinarimate ito, Bayang Karerista. So dito, kayo na bahalang magsama dyan kay Modern Stroke. Ako, dito ko sa mga di bandera. First choice, numero 6, Marengo. Second choice, numero 1, Bonnie Avenue. At isasama kong third choice, yung numero 5 na si Anyare, na tingin ko hindi lang inilabas nung nakaraan yan. Bumubulusok yan pag rumimatic. Saktong bitaw lang kay Anyare, kayang-kayang manalo. So dito, tatlo tayo sa 1, 1 at 5. Good luck po dito sa race number 6. At dito na po tayo sa race number 7, Bayang Karerista. Dito sa race number 7, itong numero 6, numero 6, si Ladybug Red. Walang lubay sa katatakbo. Linggo-linggo tumatakbo, minsan 2 beses pa yata sa isang linggo. Lagi bumibenta, laging walang ginagawa. Ano kaya ang balak nito si Ladybug Red? Nagpapadihado kaya ito? At ito naman pong numero 9 na si The King's Charm, na llamado nung nakaraan, nung nanalo nga yung dihadong Space Jam. Ano to inipit ni Quincy saka ni Marvin Spride to sa labasan. Kung napanood nyo lang yung laban na yon, paglabas ni Quincy at saka ni Marvin Spride, inipit nila si The King's Charm. Kaya palagi ko nangayaw, Bayang Karerista. Dito po sa laban na to, Bayang Karerista, yung Equitem, numero 5, napakaganda na ikinikilos nito. May 1.27 ito sa kanyang huling takbo, Bayang Karerista, si Equitem. Kaya isang anybody's race na naman talaga to, yung last race na to, Bayang Karerista. At yung numero 1 na si Best Limon Sudan Pulse, mabuting kabayo din to, Bayang Karerista. Dito po sa laban na to, dito ko lalagay sa numero 5 na si Equitem, JB Ponce, Bayang Karerista. Napakaganda na ikinikilos nito si Equitem. A nice trail in third, your favorite, about 4 or 5 back, Equitum Mythic Lerla came next, then Ladybug Red, followed by Matikas, and now back at the tail of the field is Essential Lady as they start the circle 750 out. Sai Sun still travelling well, 3 in advance in second spot, Spolarium, about to be passed though by Rodeo Drive, the favourite starting to get closer now. A long gap, Ladybug Red, Mythic Lerla's been very wide throughout, followed then by Equitum and best of the rest, Matikas around the bend for home. Sai Sun is about to be rounded up by Rodeo Drive on the outside. Equitum runs on only fairly at the 150. Sai Sun is full of running and kicked away. Sai Sun is going to lead throughout. Rodeo Drive can't do any better, and Sai Sun
Down to the wire, wins by 3, Rodeo Drive, then Equitum, Mythic Lala runs 4th. At yun nga po yung isa sa mga huling takbo nito si Equitem. Pangatlo kay Stacy Santa Rodeo Drive, 127.4 ang naitala nito. Mystic Jude, Mythic Laila, Espolario Matikas ang mga tinalo nito dito. Equitem. So dito po sa last and final race, first choice ko nga po yung numero 5 na si Equitem. At kukunin ko second choice dito yung numero 1 na si Beshat at si Limon Sudan Pulse na madalas naglalabas ngayon to, bayang karerista, yung connection nito. At isasama kong third choice yung naipit nung nakaraan, numero 9, The King's Charm. So kayo na po bahalang magdagdag at bawas dyan. Ito pong race number 7, ang magiging senaryo nito, malamang may mga magbakbakan sa harapan. Yung Beshat, matulin yan. Galactus, matulin din yan, bayang karerista. Ruti, matulin din. Don Damiano, matulin din. Yan ang mga nasa harap. So magkakabakbakan, bayang karerista, at magpapagandahan sila ng diskarte. So dito, tatlo tayo, 5, Equitem, second choice numero 1, Beshat, Limon, Sudan Pulse, at third choice natin, yung numero 9 na si The King's Charms. Kayo na po mahalang magdagdag, bawas dyan ha. Yung mga may pandagdag, alam nyo na, last race to, magdagdag po tayo. At mag-shoutout muna po tayo sa ating mga idol. Shoutout po kay Idol Clarence Zero to you. Pabati naman boss, mga team Alak Tikal ng Luneta. Salamat. Shoutout po sa mga karerista natin dyan sa Luneta Park, Maynila at sa Ermita, Manila. Shoutout po sa inyo dyan, mga bayang karerista natin dyan. Maraming mga bayang karerista dyan. Shoutout din po kay Idol G. Louie Basilio. Pa-shoutout po, Boss Arriba King, Darwin Go, Dudat, Agaron ng Dagupan Siomay, Ronnie Tox, at kay Gary Tricycle sa Mulabe sa ilalim ng puno ng mangga. Shoutout sa inyo dyan, mga bayang karerista natin dyan sa Mulabe Tricycle, mga nakapila dyan sa Mulabe sa ilalim ng puno ng mangga ha. Shoutout sa inyo dyan mga idol, at maraming salamat po. At alam nyo na, bayang karerista, sa uli kayo pa rin palagi ang masusunod, at alam nyo naman, wala naman talagang magaling sa karera. Good vibes lang po tayo palagi. Maraming salamat po, bayang karerista.